So, bago po natin simulan ng ating training, um, mag, magdadasal po muna tayo bago po natin simulan po ito. At susundan po ito ng Escaparate Dazzle. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat sa magandang pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nananatili ang aming hiram na buhay at lakas sa iyo dahil ito ang awa at patnubay sa amin. Purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Nagtitipon-tipon kami ng patuloy at humihingi kami ng gabayan ang aming mga aksyon sa araw-araw. Lagi mo kaming puspusin ng mga karunungan na mga gamit namin, hindi lamang sa aming araw-araw. Higit sa lahat, sa aming paglilingkod sa iyo, basbasan ng kapayapaan ng aming puso, ang aming tahanan, ang aming bansa at buong mundo. Hinihiling namin na gumaling ang lahat ng may sakit at bigyan mo ng mabuting kalusugan, pag-asa at lakas ang bawat isa. Sumusuko kami sa iyong kalooban at hinahayaang sumikat ang iyong liwanag sa amin. Gabayan mo kami at ang aming mga tagapagsalita ngayong umagang ito upang maging refleksyon mo at iyong pagmamahal sa amin. Ito ang aming pasasalamat, aming hiling at aming panalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. The Escaparate Dozen: Effective Habits of Online Sellers. Ensure quality product photos or display on your page. Keep your page updated. New products or service, design, and any new business information. Make your price competitive. Advise Escaparate immediately of changes. Reply promptly to calls, text, and email messages. Respond immediately to complaints or queries. Promote your Escaparate page by forwarding to friends using social media. Visit the Escaparate website, including your page, every day. Ask for feedback or reviews from satisfied shoppers and post them on your page. Deliver your commitment. Never stop learning. Pray and do not give up. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ako po si Beth Laneta, ang makakasama niyo po sa ngayong training. Ang topic po natin is all about kumusta ang kalusugan, different causes of cough in adults. Kasama po natin dito ang ating UST doctors. Dito po sa training na to, malalaman natin kung bakit ba tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang, ano ba yung mga iba't ibang rason bakit tayo nagkakaroon ng ubo, dahil ba ito sa ating lifestyle, sa ating panahon, or ano po ba ang mga rason.
So bago po tayo magsimula ay mag-open remarks po ang ating Miss Josie Natividad, our co-founder, President, and COO of Iskaparate. Magandang umaga po, Miss Josie. Good morning. Salamat, Beth. At good morning sa mga USC doctors, sa mga micro-entrepreneurs, and welcome to today's session on the different kinds of cough in adults. Meron na bang pumunta sa isang drugstore at nagtanong ng pabili nga ng gamot sa ubo? Di ba usually ang sasabihin ng pharmacist, anong klase ang ubo nyo? Nako, baka mga doctors dito ay magsasabi, patingin tayo lalo na kung ilang araw na ang ubo. Dahil meron naman talagang gamot or baka wala namang gamot na kailangan pa sa mga certain kinds of cough. Yan malalaman natin mamaya, ano? Ang ubo, lalo na sa panahon ngayon, ay prevalent. So, usong-uso ngayon ang ubo. Dito nga lang sa amin, sa bahay namin, bumalik na naman ang ubo ng isa naming kasama. Tapos, umaaraw kasi, tapos uulan, or siguro dahil na rin sa change ng temperature, no? Pag may sakit ang tao, isa na ang pag-uubo, may dahilan. And this training will equip us with insights into understanding and managing the different types of cough. Ayan, mukhang ako ay uubuhin na rin. Lahat ng ito ay masasabi ng ating mga resource doctor speakers sa lay forum natin ngayon. But bagong lahat, meron munang mga sasabihin sa inyo si Beck. Beck? Maraming salamat po, Miss Jo. So, ito po yung ating Gabay Academy schedule po. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng training about po sa Food Safety Awareness Week. Ito po ay handog po ng Winrock International. Sila po ay funded by United States of Agriculture. So, ang first topic po nila na nilabas po kahapon ay all about Check the Label webinar on food fraud prevention. Actually po, dalawa po yung session kahapon. Ang isa po pong session ay overview of the Philippine Food Labeling Regulation. Yan po ay una pa lang sa nilabas po ng Winrock na session po with Iskaparate. Sa mga susunod na Sabado po ay may lalabas pa po. So ngayon po, ang ating training is all about kumusta ang kalusugan, different causes of cough in adults. Sunod naman po sa October 28, this Saturday. Ito po ay sa Winrock International din po, yung Introductory Food Safety, ABCs of Safe Food. So November 11 naman din po, Saturday, by Winrock din po ito, Good Manufacturing Practices. And sa susunod naman po na training natin, November 25, 2023, Sabado din po ito, by Winrock din po ito, Good Agricultural Practices naman po ang kanilang i-discuss. Sa last week of ng November, Wednesday, Alzheimer's po or dementia. Ito naman po ay by UST doctors po natin. And lastly, sa December 9, 2023, Sabado po ito. Sa Winrock din po, sila din po mag-aano po ng training na to. Tungkol naman po ito sa FDA license to operate and certificate of product registration po. Sunod naman po, ito po yung schedules po natin ng kumusta ang kalusugan. Nasa ano na po tayo? Second to the last ngayong year, yung cough in adults. Last September po, ang training po natin is all about malnutrition. And yung magiging last po natin for this year
ay tungkol naman po sa Alzheimer or dementia. Okay po. So, how to join our session po? For sure naman po, lahat tayo familiar. Tayo po ay may iba't ibang group chat, yung Gabay Academy, Gabay Academy 2, Gabay Academy 3, and nagpapapoll po tayo doon kung a-attend po kayo sa ating training. And after po natin mag-poll, ay gagawa po tayo ng sariling group chat sa certain topic po na yon para ma-send po namin yung Zoom link. Doon po namin ina-announce po yun. Sunod naman po, ano po yung pinagbabawal po during dun sa ating group chat? Bawal po doon magbenta. Sa Escaparate community po natin, doon po pwede po tayo mag-post ng ating produkto. And bawal din po tayo mag-send po ng selfie kung na-aksidente po natin na ma-send po yung picture na yun, i-remove na lang po natin. Sunod naman po ay yung pag-chichikahan po sa ating group chat. Pwede naman po natin gawin po yun sa personal messages po. Or kaya gawa po tayo ng sariling group chat with our nanays para doon po kayo magkwentuhan po. Sunod naman po ay yung pag hindi pagbabasa ng ating messages dahil po sayang naman po yung mga trainings po na benefit na binibigay po ng Escaparate and mga announcement po na binibigay po namin. And sunod po yung pagkiklik po ng link na basta-basta para maiwasan po natin yung masascam po tayo. Yung ating group chat ay exclusive po for Escaparate related matters only po. Session reminder po, yung mag-unmute po tayo kapag hindi po natin need magsalita. Tuwing question and answer naman po, pwede po tayo mag-unmute ng mic natin. Chat box or emoticons, yan po, pwede po tayo maging active po dito sa pag-chat po sa ating chat box or kaya pag-heart or pag-react po during the session. Sunod naman po, maglabas po tayo notebook and pen para po makapag-notes po tayo during our training. And sa ating kaduduluhan po ng training, mag-group chat po tayo. And feedback po, importante. No feedback, no certificate po. So, ayun lang po, Miss Jo. Thank you, Beck. At mukhang ikaw ay inuubo rin. So, tama-tama, malalaman mo kung anong klaseng ubo or nagpatingin ka na ba. Anyway, ngayon naman ay ipapakilala natin ang ating mga resource speakers. Dalawa po ang resource speakers at meron po tayong moderator. Ang ating first resource speaker is Dr. Lori Lynn Ngo, Diplomate in Internal Medicine, Pulmonology Fellow in Training. Palakpakan po natin si Dr. Lori Lynn Ngo or i-heart po natin. Ang pangalawa po nating resource speaker is Dr. J. Robert Isaiah Ramos, Diplomate in Internal Medicine, Pulmonology Fellow in Training. At ang ating lay fora ngayon ay to be moderated by Dr. Maria Piedad or Pichi Natividad, the current chair, Department of Medical Education and Research of the UST Hospital. Lahat po sila ay taga-UST Hospital. Let us all welcome the two resource speakers at ang ating moderator, si Dr. Pichi Natividad. Doctors? Hello, Jo. Hello. And hello Good to morning. everybody. No? Hello, Beth. Ngayon lang tayo nagtagpo. Okay. Nice to meet you. So, magandang umaga ulit sa lahat ng mga nag-a-attend nitong lay forum namin ngayon about ubo. Tama yung sinabi ni Jo, ang daming inuubo ngayon. Kaya, lalo na nung panahon ng COVID, pag inubo ka, parang nakakahiya.
pumunta sa public place kasi pag inubo ka lahat ng tao parang naku may COVID yata yan. So yung dalawang pulmonary fellow natin, si Robert at saka si Lori, magsasabi sa inyo yung anong dapat malaman nyo sa mga ubo, kung sandali lang na pag-ubo, kung matagal na yung pag-ubo, sana masabi sa inyo kung ano yung dapat nating iobserbahan at kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Dahil alam natin lahat iba-ibang klase yung ubo. Merong ubo yung parang pag umubo ka parang pumutok na yung mga granada, no? Parang bumabarel. May ubo na ganyan-ganyan lang. So, bigay na natin yung forum sa dalawang speaker natin, mga alaga ko to. Dapat galingan nyo ha, kasi pangalan ko nakasalalay dito, Robert and Lori. Okay, bigay na natin. Tinerorize mo rin? Tinerorize mo rin, Paige? Pressure. Kaya Robert and Lori, go ahead. May slides ba kayo? Share nyo na. Yes po, Doc. Mag-share lang po kami ng slides. Sadali lang po. Okay. So yung mga habang nag-lecture yung dalawa nating mga speaker, kung meron po kayong tanong, pwede nyo kaagad ilagay sa chat box. Kung mukhang importante, baka I will interrupt ha, Lori and Robert, para Yes, Doc, it's okay, Doc. agad masagot, or maaari rin iipunin na lang natin yung mga tanong hanggang sa dulo ng lecture, tapos dun tayo mag Q&A. Alright, sige Robert and Lori, go ahead. So magandang umaga po sa lahat. So ako po ulit si Dr. Ramos, Pulmonary Fellow in Training po dito sa UST. Kasama po si Dr. Rango. So magdi-discuss na po kami ngayon yung basics po about cough in adults. At saka yung mga dapat nating malaman. So for the day po, yung objectives natin or mga dapat nating malaman is ano ang ubo, ano ang mga causes ng ubo, ano yung mga iba't ibang possible na sanhi nito at anong mga pwede nating gawin at pwedeng gamot para sa ubo. So ano ang ubo? So cough is a spontaneous reflex. So pag sinabi po nating spontaneous reflex, ito po ay sometimes uncontrolled, and although meron po tayo ditong basic control naman if pipilitin natin. Because ang cough po ay spontaneous reflex. Sometimes po, hindi natin namamayan, tayo lang po ay umuubo. Because, number one, it is due to the presence of mucus, germs, or dust that is irritating our throat. So, it helps protect your body. So, kung based po dito sa statement na to, ito po ay protective mechanism ng ating katawan. Pag meron po tayong mucus, phlegma, meron pong mga irritants, merong alikabok, or merong mga kati-kati ng lalamunan. So ito po ay protective mechanism ng ating katawan para mailabas kung ano man po itong irritant sa ating daanan ng hangin. So ito po ay reflex. When you say reflex, automatic po itong ginagawa ng ating katawan, katulad ng pagbabahing, yung sneezing, or yung pag-blink or yung ano ng ating mata. So hindi po lahat ng ubo ay dapat nating ikabahala as long as occasional lang naman po ito. So dapat po nating tandaan na ang cough po ay isa po itong protective mechanism ng ating katawan. So pinoprotektahan ng ating katawan para mailabas kung ano man po ang mga bagay na nakakasama sa daanan ng ating hangin. So cough is the most common symptom by which patients seek medical attention. So isa din po ito sa mga nakikita natin sa clinics na yung mga pasyente po natin na isa po sa pinaka-common or kadalasang complaint nila pag pupunta sa aming mga clinic ay yung ubo. Kasi po alam naman natin ubo is very common with everyone, lalo na pag papalit-palitin yung panahon, and pag meron tayong mga allergies or kung meron pa tayong mga ibang comorbidity na pwedeng mag-affect sa ating katawan na para humina ang ating resistensya at magkaroon tayo ng sakit sa daanan ng hangin, ating baga at sa ating ilong. So chronic cough is one of the most challenging symptoms to diagnose and treat. Pag minsan po kasi pag ang ating ubo po ay tumatagal, hindi na po natin siguro
yung mga pasyente natin, hindi din po sila sigurado kung ano po ito ang cause, kung saan ito nanggaling, at kung ano ba nga ba ang mga trigger nito. So, maging importante po talaga dito yung physical examination and interview po namin sa inyo sa history and history taking para po malaman namin kung anong mga possible clues na nakaka-affect sa pag-ubo kung bakit ito balik ng balik. So how does cough affects your body? So ulitin po natin, ang occasional cough po ay normal. So ay normal function ng ating katawan para protektahan ng ating katawan para sa mga masasamang irritants or anumang sakit na meron sa ating daanan ng hangin. So it helps mobilize mucus and has no damaging effects on our body. When you say mobilize mucus, ito po yung plema. Kung titignan natin dito sa ating picture, ito pong mga green na nakikita natin sa loob ng daanan ng hangin sa ating baga. Ito po ay yung mga mucus or yung plema. Kung titignan nyo po, ito po ay way ng ating katawan to protect our body at para mailabas po ang mucus. Dahil ideally po, yung mucus na ito, although normally po may mucus naman talaga dapat yung daanan ng ating hangin, pero pag meron po tayong mga sakit or mga irritants or hypersensitivity reaction, tumataas or dumadami po yung mucus ng ating daanan ng hangin at baka pwedeng bumara at magkakos ng infection. Kaya po, umuubo tayo para mailabas po ang mucus na ito. Kasi po ito ay protective mechanism ng ating katawan. Also, it allows the rapid removal of any unwelcome particles. Sample po, tayo ay nabulunan. May nalulok na bagay na hindi dapat kinakain, like sa mga bata. So, di ba, para na mailabas natin ito, uubo tayo. Kasi po, pag umuubo tayo, nagkakaroon po kasi ng pressure sa loob ng tiyan, tsaka sa baga natin para mailabas po ang foreign body na nalulok natin or kung ano man na meron sa daanan ng hangin natin na pwedeng bumara doon. So, it is a protective mechanism. So, yun po ulitin natin na ang occasional cough ay normal lang po at hindi lahat ng cough ay masama. So, ano po ang iba't ibang uri ng cough? Actually, meron po tayong wet, meron po tayong dry, at meron po tayong paroxysmal cough. So, when you say wet, ito po yung ubo na merong dalang mucus or plema or may sipon. Usually, ang mga pasyenteng may wet cough ay yung may mga allergic rhinitis din or usually yung mga pasyenteng may sintomas ng flu or cold. So usually ito ay self-limiting lang naman at nawawala din naman pag take lang natin ng mga common na over-the-counter medications natin for allergy and cough. Pero meron po tayong tinatawag din na dry. When you say dry, ito po yung walang mucus or parang may kate or parang may irritant lang po sa ating lalamunan. Ito po yung ubo lang-ubo na tayo dahil sa kate or parang may gusto tayong ilabas or wala din may ilabas na plema. Commonly po, kung titignan natin sa COVID, ito po ay isa sa mga common symptom ng COVID, yung ubo lang tayo ng ubo. And then isa pa pong cause ng cough, kinds ng cough is yung paroxysmal. When you say paroxysmal, ito po ay padating-dating lang po, hindi po ito sunod-sunod, hindi po ito araw, may times lang pong dumadating. Pwede din po dahil din po sa mga triggers such as allergies or mayroon po tayong mga medical problems or may mga infection po sa ating lalamunan. So ito po ay uncontrollable and matagal, prolonged. Meron po itong dalang mga shortness of breath or yung parang kinukulang tayo ng hangin sa ating mga katawan. So ito po ay hindi din natin nakokontrol at ito po ay medyo dapat nating ipagkonsulta kasi po mostly ang paroxysmal cough or yung uncontrollable or hindi natin makontrol na cough ay most likely secondary po sa isang medical condition na need natin i-consult para ma-investigate natin at mabigyan natin ng proper workup at tamang gamot para matulungan natin ang ating mga pasyente. So, ano po mga causes ng cough? Actually, meron po tayong acute tsaka chronic. So, when you say acute cough, it could be at least 2 months or at least less than 8 weeks. So, most commonly po, ito po ay secondary sa infection, upper respiratory tract, allergy,
allergic rhinitis or inhalant of irritants. When you say upper respiratory tract infection, ito po yung mga ubo-ubo, sipon-sipon, allergic rhinitis, yung parating pagbabahing, makati yung ilong, tapos makati din yung lalamunan, kaya po tayo ubo ng ubo. It is usually po ito po ay dahil po sa mga allergies sa alikabok, mga balahibo ng hayop po. Yung isa pa din pong cause is if may naman po tayo na-inhale or nalalanghap na mga irritants, example, mga chemicals, usok. So actually po, pag nakaka-inhale po kasi tayo ng mga irritants na ito, yung daanan ng hangin natin ay namamaga. At pag namamaga ito, nagpo-produce din po ito ng mucus. So para din po malinisan yung daanan ng ating hangin, kaya po tayo umubo, para po yung mga irritants na pumasok sa daanan ng ating hangin ay kumapit doon sa mga mucus or doon sa phlemas, at then para mailabas yung phlemas, ubo tayo. So yun po, ulitin natin, it is a protective mechanism para po malinisan din yung daanan ng ating hangin. So yun po yung mga acute cough or yung mga panandaliang ubo. Meron din po tayong mga chronic cough. When you say chronic cough, yung mga pangmatagalang ubo. Although hindi po ito, most of the time, hindi po ito that life-threatening, pero pag persistent at meron po mga ibang sintomas na kaagapay sa ubong ito, dapat mo tayong magpakonsulta dahil need natin itong investigahan. So isa po sa mga causes ng chronic cough or mga pangmatagalang ubo ay syempre yung paninigarilyo, postnasal drip, or yung dahil sa tuloy-tuloy na allergy or sipon, GERD or acid reflux. Common din po ito. Sino po ba sa atin dito yung hindi nakakaano ng mga acid attack na sabi nila, or yung mga sa umaga pag hindi pa nakakakain, 'di ba? Merong mga parang maasim na feeling diyan sa ating tiyan, dito sa lalamunan. So, isa din po yun pag na-irritate po ng acid yung ating lalamunan, ubo din po tayo ng ubo. Also po, yung asthma is can be either or also chronic. Kasi po yung asthma, lahat nating mga patients, hypersensitive po yung daanan ng hangin, kaya po yung ubo ay pabalik-balik. Iba din po yung mga tinatawag natin yung COPD or yung may chronic bronchitis. Sila po yung may mga sira na po talaga sa baga dahil po sa paninigarilyo or kung sa iba pa po mga sakit. So pag may sira na po yung baga, mabilis pong mag-accumulate or maipon yung plema sa ating katawan, tsaka prone din po sa infection, kaya ubo ng ubo. At isa din po ay yung pneumonia. It is a very common po. Halos lahat po tayo alam natin yung pneumonia or infection sa baga. Siyempre pag may infection sa baga, para nga din mailabas yung bacteria na nandun sa ating baga, dumadami yung mucus sa ating baga, and then ilalabas po ito natin sa pag-ubo. Sometimes meron din po mga gamot na nakakapag-cause ng ubo. So ito po ay mga side effects lamang po, at hindi po natin itong malaman, kaya po pag nagpapakonsulta po tayo sa ating mga doktor, alam din po natin yung mga ininom nating gamot. Kasi sample po dito, ito po yung ACE inhibitors, yung mga gamot po ito para sa BP. Meron po itong mga side effect na ubo ng ubo yung pasyente, na wala namang plema, parang paroxysmal po, parang padating ng dating. So yun po yung mga causes po natin ng chronic cough. So iba't iba po yun. Meron po tayong acute or panandalian, at saka meron mga chronic cough or pangmatagalan. So ngayon po, ibibigay ko po kayo sa aming kasama, si Dr. Rango, para sa pag-diagnose ng cough po. Magandang umaga po sa lahat. So sa akin po, i-explain kung paano po malaman ang pag-ubo, kung ano pong dahilan, at paano po gamutin. So sa pag-ubo, kailangan po namin ng inyong kooperasyon para dun sa kwento po kung ano po nangyari sa ubo po. So dun po namin malalaman kung ano pong klaseng ubo po to at paano, ano po dapat gamutin. So, ang mga ubo, kapag simpleng ubo lang po, as na-explain nga po ni Dr. Robert, iba-iba po ang pwedeng dahilan. Pwede ang ubo, dahil hindi pwedeng galing sa puso,
pwede siya galing sa reflux lang. So kapag ang ubo may kasamang ibang sintomas, gaya ng lagnat, yung plema, nag-iba na po yung kulay, naging dilaw, naging green, meron pong pagbabawas ng timbang na hindi naman po tayong nagda-diet, pinagpapawisan tuwing gabi, o kaya po talagang hingal na hingal, o kaya po wala akong ganang kumain, nanghihina, kailangan na po magpatingin. At pag nagpatingin po, may mga additional test po na kailangan, lalo na po ang x-ray. So, paano po ba namin na-investigahan ng pag-ubo? So, ang pag-ubo po kasi, tatlo po siya. So, may acute, ibig sabihin, mabilis or sudden. So, usually, ano po siya, 1 hanggang 3 linggo na ubo. Subacute, 3 to 8 weeks, and then pagka lampas na po na 8 weeks na ubo, chronic na po siya. Kaya po mahalaga na tinatanong po namin kung kailan po nagsimula ang pag-uubo. Pangalawa, yung pag-uubo po ba may kasamang plema? Pag wala at dry lang, and kung itatanong po namin kung tuwing kailan po, baka po pag biglang naglamig ang panahon, nag-iba ang panahon, na-expose sa aircon, sa hangin, natapatan, pero dry lang po at nawawala, pwede pong allergy po ang nag-cause. Pero pagka may plema po, itanong po namin yung kulay at yung texture po ng plema, kung makapal, ay malabnaw, malapot, at kung may dugo. So pag meron po yung may dugo, naging malapot, then dilaw, naging green, pakonsulta po agad. So kapag alam nyo pong meron po kayong allergy, lalo na po dahil ang panahon po natin dito sa Pilipinas napaka-humid, so madami pong nagkakahika, allergic rhinitis. Ang ano po doon, kailangan po i-avoid natin kung ano po yung mga nagtitrigger. Especially po yung mga alikabok, balahibo po ng mga alaga po natin. So next po, ang tinatanong din namin, kung yung pag-uubo po ba, meron po kayong kasama sa bahay na nag-uubo? May nilalagnat? May nagagamot po ng TB? Or may mga bata po, no? Kasi po pagka may nag-uubo po, maaari pong nakakahawa. Lalo na po sa mga bata at mga matanda. And lalo po yung mga matanda na hindi na po lagi pong nakahiga, hindi po makatayo, nakastroke, and kailangan po na assistance. Sila po ang mga madaling mahawa. So, kung meron po kayo na nararamdaman na mga simptomas sa banggit ko, pa-check up po bago po sila mahawa. So, next po, tinatanong namin, ano po ang mga iba niyo pong sakit? Kasi may mga ibang sakit po tayo, kagaya ng diabetes, kapag hindi po kontrolado, mas madali pong mahawa po kayo ng sakit. And minsan po, hindi po sila ganun nag-uubo. So may konting ubo lang at nagpeplema. So yung ano po, tinatanong rin po namin kung naninigarilyo po, gano'n na po katagal, nagbe-vape po ba, or exposed po sa mga naninigarilyo or usok, or nagluluto po gamit ang mga kahoy, uling, or ipa. Yun po, kahit matagal na po siya, tumigil na po ng paninigarilyo, tumigil na po gamitin yung mga uri na panluto, pwede po siyang maging isang sanhi na meron na pong nangyayari sa baga natin at naramdaman lang nung nagkaedad na po. So, paano po bang gamutin ang ubo? So, ang paggamot ng ubo, depende po yun sa pinaka-rason. Marami po kasing sanhi ang ubo. So, di ba ang usual natin ginagawa pag nag-uubo, inom lang tayo ng any gamot po. So, maganda po, alamin niyo po kung ano po yung, gano'n na po ba katagal ang ubo, nanghihina po ba,
or nagiging maganda po yung pakiramdam. Kung nagiging gumaganda po yung pakiramdam, wala naman pong plema, hindi naman po nakakabother na ubo ng ubo, hinihingal. Uso po ngayon yung trangkaso, lalo na ngayon palamig na ang panahon. Pero kapag may lagnat po, dumarami yung plema, walang gana kumain, nanghihina, mga ganun po, may dugo po sa plema, pakonsulta po kaagad. So example po ng mga treatment natin, no, yung anti-tusib or pantigil ng pang-ubo. Yung po ginagamit natin kapag yung ubo po is dry. No, tapos nebulization, kausok or inhaler, usually sa mga may hika po. Yun. Tapos sa mga may sore throat po, kaya po yung may sore throat nag-uubo kasi may iritasyon po, no, sa lalamunan, binibigyan po namin ng lozenges. And then, yung tanong, baka po may nagtanong kung ang tuob ba nakakatulong. Diba ginagawa po yun? Tuob. So ang tuob, ang mechanism niya is parang steam. So yung pagbabara ng ilong, nababawasan. So at nakaka-suit po, isabihin, yung init po nung nung inaano ng tuob, nakakaginhawa po. Ay nakakaano po ng plema, nakakalambot, then mailalabas po natin yung mga plema. So kapag alam nyo po na meron po kayong allergy sa mga balahibo, pagising sa umaga, ang maganda po is iwasan po yung sa mga exposure po nung nakakakos ng pag-ubo. So katulad po nun sa mga, may iba po pagka nakaamoy ng naninigarilyo, inuubo. So ang maganda po, iwasan po. Kapag kunwari sa bahay po, paglabas nyo, may nanggagatong, hindi po maiwasan, mag-mask na lang po tayo. Kasi hindi naman po natin pwedeng awayin yung mga kapitbahay, no, na itigil yung pagluluto, kung yun yung ano ng business po nila. So paano po ba ang tamang pag-ubo? So ang tamang pag-ubo, gamitin po yung sleeves po nung damit. O ganun po. Or pag gagamit po kayo ng mag-tissue po or any panyo po. Wag po kamay kasi pag kamay po, nandun po yung mga bacteria, tapos ihahawak ng pusansan, madali po tayong makakahawa. Then after po nun, magugas ng kamay or mag-alcohol, and pinakamaganda po, mag-mask po kayo. So, to summarize po, yung pag-ubo po, hindi po siya, maganda po siya, tulong po para maprotektahan ang ating daanan ng hangin. So yung mga paisa-isang ubo or yung throat clearing, parang yung kate ng lalamunan na paisa-isa lang, hindi naman po ibig sabihin may ubo na po kayo. Minsan po, protection lang po yun ng katawan natin para matanggal kung ano man. Minsan kasi kumakain, nagtatawanan, so pwede kayong masamit, and then mararamdaman ubo ng ubo. Pwede po kasi may pumasok na parte ng kinain, kaya protection po natin yun. So reflex ng katawan na ubuhin para hindi pumasok sa baga at magbara po sa daanan ng hangin. So kapag kayong ubo, hindi po nawala ng ilang araw at nagkaroon po ng simptomas ng lagnat, mataas na lagnat na mababa po, tapos bigla po nagtaas, no, nag-38, yan, 38, 39, 40, lalo na sa mga bata. And then, napansin nyo, hinihingal, mabilis ang galaw po ng dibdib. Tapos yung tiyan po, umaalon na po. Then yung plema, nag-iba po yung kulay, may dugo, nagdilaw, nag-green, nag-brown, o kaya po meron po ibang nararamdaman, nagbawas. Napansin nyo, sa pag-ubo niya ng ilang linggo, grabe ang bawas ng timbang. Tapos, pinagpapawisan tuwing gabi. Sumasakit yung likod. And then, sobrang walang gana kumain. Kahit po ang tubig, ayaw po niya kainin, nagsusuka. Dali na po agad sa doktor para po ma-aksyonan bago po lumala. So, yun lang po.
May tanong po tayo. Thank you. Thank you very much, Robert and Lori. So, ito yung parang summary lang to nung mga magandang kaalaman tungkol sa pag-ubo. So, may mga tanong ako, Lori, para sa inyo. Tapos may nag-private message pa sa akin. So, ito umpisan ko yung katanungan ha. Yung ibang may tanong, paki-ano na lang sa group chat. Dahil nagka-COVID, Robert and Lori, hindi yung madaming may ubo dati hindi makapunta ng ospital. Correct? So parang ang pinaka-lunas na lang nila sa pag-ubo telemedicine. Ngayon ba na mas mas libre na yung ating travel, pwede na tayong pumunta ng ospital. Ini-encourage natin lahat ng mga pasyente kahit may ubo pumunta na talaga para magpa-check up. Correct? Pero kung kunyari yung pasyente gusto niya telemedicine lang, pwede ba ito pag ubo yung parang nararanasan ng pasyente? Ano ba yung mga disadvantage o pagkukulang sa telemedicine pag ang pasyente ay inuubo? Anong masasabi niyo dito? Doc, good morning po, Doc. So, actually po, Doc, based dun po sa inyong tanong po, Doc, advantages po, syempre po, madali po ito, Doc, sa ating pasyente. Hindi na po siya, Doc, mahihirapang pumunta ng ospital, pumunta sa clinic, lalo na if yung pasyente natin matanda or mayroong mga disability po, Doc. So, yun po, Doc, yung I think advantage nito. But as much as possible nga po, Doc, since open na din nga naman po, Doc, and hindi po kasi, Doc, lahat ng consult siguro, Doc, is madadaan natin, Doc, sa online consult. Mas mabuti talaga pa rin, Doc, na magkonsulta tayo, Doc, ng personally sa doktor natin. Kasi po, number one, Doc, sample yung ubo, Doc. Madami po tayong need itanong, Doc, tsaka ma-examine, Doc, sa ating patient. Need po natin actually mapakinggan yung likod, yung dibdib, yung heart, Doc, pakinggan natin, Doc, if meron po tayong mga naririnig na mga huni or meron mga pag-ipon ng plema. So ideally po, Doc, better pa rin po, Doc, yung face-to-face consult, Doc, because may physical examination pa tayong proper physical examination pa tayong magagawa. And sometimes po kasi, Doc, if lalo na if hindi medically inclined or hindi medically familiar yung ating mga pasyente or relatives ng pasyente, may mga tanong tayong hindi naman nila nasasagot ng maayos. Tapos example, pinapacheck natin yung mga lalamunan or likod, hindi naman po nila ma-describe ito ng maayos. So actually limited po yung magagawa natin sa online consult. So, but as much as possible, if kaya naman po, better po talaga yung face-to-face, Doc. Pero ano ngayon, di ba? Uso-uso pa rin ngayon yung COVID. Most of the COVID ngayon, supposedly, and pasalamat tayo na most of the COVID medyo mild na lang ngayon, correct? Yes, So, pero mas maganda talaga pag may ubo, pa-check up ninyo. Pero yung sinabi kanina ni Lori, mag-mask na kayo. Kasi remember yung mask, hindi lang para sa protektado ka doon sa mga germs na pwedeng ikalat ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw naman ang may ubo, ikaw rin yung may parang ikaw yung nagkakalat ng germs. So kung naka-mask ka, less ang chance na mahawa yung iba. Kaya yung mask, dalawa yung gamit sa mask. Maprotektahan ka mula sa germs na galing sa ibang tao, at kung ikaw yung may germs, mapoprotektahan yung mga tao sa paligid mo. So wag kayong mag-mask, mahiya mag-mask. Talagang kung gusto niyo madagdagan yung protection laban sa germs, mag-mask kayo. Okay, here's a chat box. May asthma po ako nung wala po akong vaccine. Matagal po akong sumpungin bago ako ma-vaccine. Yung last ko pong asthma, 2014. Pero nung na-vaccine po ako, madalas na po at madaling sipunin at ubuhin. Kadalasan po, need po ako mag-oxygen. Normal ba yun? So Lori or Robert, what can you, anong pwede niyong masagot dyan sa tanong ni Ma'am Marian?
Ma'am, regarding po dun sa tanong yung hihika kayo, tapos nagbabaksin, madali po kayong sumpungin. So, ang ano po nun, ma'am, mukhang hindi po vaccine. Ang vaccine po kasi, ang nagagawa po niya, hindi po total immunity. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na pa-vaccine, hindi po kayo magkakaroon ng ubo, ng COVID, ng pulmonya. Ang vaccine po ay mapipigilan lang po na maging malala at ma-hospital po kayo or malagyan po ng tubo or machine. So dito po sa asthma, mukhang kailangan niyo po magpa-check up, ma'am, para ma-assess po namin ng maayos kung baka po ngayon sa trabaho niyo po, sa mga usual na gawain niyo po, meron pong nagtitrigger bakit po kayo hinihika ngayon. O baka po yung gamot po natin, kulang na po. Or iba po ang gamit niyo. Kasi po ngayon, ma'am, yung asthma po, nagbago na rin po yung gamot. No? So baka yung ginagamit po natin, hindi po yun yung tama para sa hika. So maganda po, pumunta po sa pinakamalapit na health center or clinic at magpa-check up. Tapos dalihin niyo po lahat ng ginagamit niyo para i-control. And baka pwede rin po yung technique po ng paggamit ng inhaler hindi po tama. Oo, yung ano natin also, importante, Ma'am Marian, kasi sabi mo dito, nag-o-oxygen na kayo. So, medyo talagang matindi siguro yung hingal ninyo na nararamdaman. Sana po malaman namin kung ano po yung gamot nyo sa asthma para ma-revise natin. Kasi kung ganyan katindi na madalas kayong sumpungin at need nyo pang mag-oxygen, mas maganda talaga ma-check up po kayo para malaman nga natin na kung ano pa yung kailangan gawin. Katulad ng sabi ni Lori, malamang ano lang, coincidence lang yung na-vaccinate kayo tapos ngayon mas madalas kayong magsimptoma. Hindi, walang kinalaman yung vaccine sa simptoma ng asthma. Okay? Sige. Salbutamol lang. Okay. Kulang po yan, Ma'am Marian. Ha? So, ang dapat po ay meron kayong controller na gamot. Yung salbutamol, yun yung ginagamit nyo pag hinihingal kayo. Pero meron dapat na maintenance sa hika na may steroid. Kaya kailangan po talaga magpatingin kayo para maayos natin yung gamutan ninyo. Robert, maybe lagay mo sa chat box yung sa OPD schedule ninyo sa aming dispensaryo para kung gusto nyong magpakita sa mga pulmonologist ng UST, lalagay nila dyan yung schedule ng OPD namin. O may tanong pa. Ma'am Marian ha, magpa-check up kayo kasi hindi sapat yung salbutamol, hindi talaga kayo gagaling. Okay, may isang tanong. Ang pagligo po ba sa gabi at ikaw ay may ubo, dapat po ba iwasan? Baka malamigan ang pulmon. Yan, madalas din yan yung, Dok, kasi nabasa ako ng ulan. O ano ba yan? Basang-basa sa ulan. Totoo ba yan, Robert and Lori? Based po doon sa tanong ni Ma'am Beck Llaneta, ang pagligo po sa gabi ay kahit po may ubo, hindi po ito nakakasama sa ating katawan. At yung baka sabi nilang malamigan ay hindi din po ito totoo. Pwede po tayong maligo any time of the day po if alam natin kailangan ito kahit po may ubo tayo. Kasi po number one, iba po yung cause nito, yung ubo tsaka if nalalamigan po tayo. To tell you honestly po, Ma'am Beck, ako po, every night po bago matulog, naliligo din po ako kahit may ubo. No, hindi naman po ako nagkakasakit. So anyway, hindi po ito, wala po itong katotohanan. Baka po nagkatao lang po ito nung time na yun nga naligo siya, then nagkaroon ng ubo or kung nagkaroon man ng ibang sakit. As long, yung importante lang po is after po natin maligo, siguraduhin po natin talagang magpatuyo po tayo ng maayos, magpatuyo na mabilis kasi syempre po pag bago tayong ligo, syempre malamig naman talaga. So pag lalamigin ka, pwede po kasi matrigger yung mga
asthma or allergy or kung ano man pong pwedeng makapag-exacerbate ng ating mga sakit. So ideally po, so after po natin maligo, magpatuyo lang po ng maayos. So yun din po, pag naulanan, magpatuyo lang po ng maayos para iwas din sa sakit. Merong Robert and Lori na parang isang slide kayo. I think yung mga possible na parang nagtitrigger ng pag-ubo at dun sa na-mention na sa inyong slide kasama yung pagsisigarilyo, yung hindi ikaw yung mga tao sa paligid mo pag may nagsisigarilyo at saka vape. So ang ano kasi nung ibang mga parang nagbebenta ng vape, parang alternative to sa pagsigarilyo, less harmful daw. Less harmful ba talaga? O kasing harmful lang nung sigarilyo yung vape? Kasi mga bata ngayon nagve-vape kala nila mas mabuting alternatibo to sa sigarilyo. Yung dati po kasi ina-advocate yung vape as alternative daw po sa paninigarilyo. Pero sa totoo, parehas lang po siya ng paninigarilyo and sinabi po wala daw nicotine. Ang ano po doon, since yung vape po, bago lang po, so pinag-aaralan pa rin ano yung mga pwedeng future maging problema sa baga. Pero sa ngayon, may mga ibang studies na yung vape mas nakaka-cause ng malala po na sakit sa baga since may nicotine na. Una, may nicotine. Pangalawa, meron siyang additives, mga food additives para bumango, ma-attract tayo. Feeling natin candy lang yung kinakain natin. Lalo na yung mga strawberry, ganun. So feeling natin masarap yung sa amoy, no? Pero additive siya. Kaya lang, may study, yung mga additive, okay siya sa sikmura. Nadadigest natin. Pero pagka dumaan po sa baga, yung lining ng baga, hindi na po siya maganda. Pwede po niya ikasira yung mga daanan po ng baga, ng hangin sa baga po natin. So, hindi rin po maganda po yung vape. Ititigil po talaga yung paninigarilyo at yung vape. Pagka po, dito po may program po dito sa UST na matulungan po kayo kung paano po tigilan ang paninigarilyo. Kasi nga po yung paninigarilyo nakaka-addict, no? Yung feeling na nawawala yung problema. Merong iba nagsasabi, nagsusmoke daw, naninigarilyo para dumumi. So minsan may feeling of maganda po kasi yung pakiramdam. Pero sa totoo, hindi po maganda yung epekto naman. So ayun po. Okay, so wag na mag-vape, no? Hindi siya safer alternative. Hindi siya alternative, mas harmful din siya, katulad ng pagsisigarilyo. So may nagtatanong, UST Hospital po ba private? Paano hindi kami pwedeng mahihira? Meron po kaming may private po na mga clinic, yung mga doktor, mga consultant katulad ko, yung mga matatanda na. Pero itong mga bata, itong si mga fellow namin, mga residente, nandun sila sa aming dispensaryo, OPD, or yung tawag namin ngayon ay Ambulatory Care Service. Ako din pumupunta doon once a week para doon sa mga yung hindi pang private na patient. Ang may charge po doon, ang initial na parang kukuha kayo ng card para sa dispensaryo. Robert, alam niyo ba magkano? Parang 400? 300? Parang ganon? I-confirm ko po, Doc, per last time parang nakita ko around 300 to 400 po, Doc. Okay. So, parang ganon, 300 to 400 for magre-register kayo dun sa card. Tapos, every time na gagamitin nyo yun, I think may fee din, 100. I'm not sure. So, mas nakakamura kaysa sa private. Private consultation kasi ngayon, well, ako medyo mababa pa rin, pero yung ibang umaabot ng 1,000, 1,500. Kaya punta po kayo sa dispensaryo. Nandun tong mga natin, mga doktor na specialist, may schedule sila. Ito yung linagay nila sa chat box. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, 1 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. Tapos ako pumupunta rin sa dispensaryo ng Friday, 10 to 11 o'clock ng umaga. Yan.
Okay, so tinatanong ni Josie, my sister-in-law, ilang beses sa isang araw yung pag-steam. Yung pag-steam, medyo ano din tayo, no, a little careful yung pag-steam kasi minsan yung steam inhalation, pag water lang, nakaka-irita rin minsan ng daanan ng hangin. Ha? So, steam pwedeng makatulong pero kung gusto nyo lang parang lumuwag yung mga plema, yung pag-inom ng madaming tubig mismo, nakakalusaw ng plema yon. Tapos meron din tayong mga gamot na nakakalusaw ng plema para mas lumambot siya, para mas madaling ilabas. So, ang steam pwedeng makatulong pero dun sa mga very sensitive yung daanan ng hangin, baka mamaya makairita rin. Kaya it works for some, pero sa iba hindi. Ito, kung may ubo, bawal ba kumain ng chocolate? Naku po, parusa naman yan. Bawal kumain ng chocolate. O Robert or Lori? Ma'am Melanie, technically po hindi naman po bawal kumain ng chocolate. Actually po ako kahit may ubo kumakain din naman ng chocolate. Masarap naman talaga eh. Anyway, syempre po yung chocolate po matamis. Syempre pag matamis po, na-irritate yung lalamunan natin. So pag na-irritate yung lalamunan natin, umuubo tayo. Yun nga po, di ba, ulitin ko po, yung cough po ay protective reflex ng ating katawan. So yung irritant po, try po inuubo ng ating katawan para mailabas po ito. So isa po pwede natin gawin is yun po, uminom tayo ng tubig, syempre para makuha yung tamis na feeling, tsaka yung irritant na nandun sa ating lalamunan para pag nalunok natin ito, didiretso na sa tiyan, hindi na tayo uubo kasi wala nang ilalabas yung katawan natin. So technically po, hindi po ito bawal kahit anuman pong masakit, anumang matamis, as long as in moderation po, yung tama lang, hindi naman yung sobra-sobra. And then proper hydration na po. Minom na po tayo ng sapat na tubig after. So yun po. Pero kung ano, meron mga taong allergic sa chocolate, di ba? Yes, Doc. Oo. Yun, So kung may allergy ka, baka yun yung nagkukos ng ubo. Kaya pag ganun, allergic ka, ingat ka na. Kasi baka mamaya yun yung nagtitrigger ng ubo mo. Kung ubo lang, tapos hindi mo matiis na hindi kumain ng chocolate, oy, sige, pwede. Pero kung kunyari, yung iba kasi pag may allergy, mas matindi yung mga nararamdaman eh. Kaya ingat lang. Pero oo, pag may allergy. Regarding chocolates po, Doc, nakalimutan ko. Siyempre, mostly po yung mga chocolates sa atin, may mga mix po. Like, example, may mga peanuts, raisins, or almonds. So, if allergic din po tayo doon, baka yun po yung cause ng allergy natin, hindi po yung chocolate mismo, kaya umuubo po tayo. So, ingatin po tayo sa pagkain. Check din po natin yung ingredients nito. Okay. Alright. So, tapos, ano pa ba to? Dun sa listahan mo kasi, Robert, nung asthma, under siya ng acute, no, less than 8 weeks, tapos pwede rin siya nung chronic, no? Gusto ko lang to parang bigyan ng importansya kasi ang asthma pabalik-balik, pwedeng pabalik-balik yan katulad ni Ma'am kanina, si Ma'am Marian. Sabi niya dati may asthma siya, tapos medyo nabawasan, tapos bumabalik ulit. So yung time na nagkakaroon ka ng mga atake sa hika, less than 2 months yon. So baka isipin nyo, okay, asthma yan. Pero pwedeng pabalik-balik yung asthma, kaya nasa chronic din siya nakalista. Kasi nandyan parati yan eh. May time na baka mawala, tapos may time na baka bumalik ulit at bumalik. Kaya importante ay magpa-check up. Katulad ko, yung bata ko, mas madalas akong hikain, tapos nawala ng matagal na matagal. Tapos yung nagbubuntis na ako, yung matanda na ako, ayun, bumalik yung hika ko. Tapos ngayon, medyo pabalik-balik na siya. Kaya mas maganda talaga, kumonsulta pag ganyan, pabalik-balik yung pag-ubo. Hindi lang yung pagmatagalan, pero pagpabalik-balik yung ubo. Okay. Mukhang wala nang ibang katanungan sa chat box. Wala nang nag-message. Ito pala. Dito sa Pilipinas, Robert and Lori, meron tayong special na parang instruction. Pag ang ubo ay more than 2 weeks, ano yung dapat nating isipin na pwedeng nagkukos ng pag-ubo? Sa Pilipinas yan kasi special tayo eh.
Ano nga yun, Lori and Robert? Pag 2 weeks or more cough. So, dapat po nating malaman, pag may ubo po tayo 2 weeks or more, isa na po talaga isipin natin is yung tuberculosis. Since it is common po talaga dito sa atin sa Pilipinas, and according po sa WHO, tayo po ay number 4 po sa list ng may pinakamataas na kaso ng TB sa buong mundo. So, isa po ito sa mga common na respiratory infections na dapat ating isipin, at magsuspitsya na po tayo pag tayo ay may umuubo ng 2 linggong tuloy-tuloy, and may kasama pong lagnat, pangangayayat, pagpapawi sa gabi kahit hindi naman mainit. So yun po yung mga sintomas or signs na mag-isip po tayo baka po ito ay TB. So dapat po talaga itong isik ng consult dahil ito po ay nakakahawa at mahirap gamutin. Kaya po, very common po ito dito din sa Pilipinas, kaya need natin itong i-work up at i-consulta. Alright. Very important yan ha. Sa Pilipinas lang po umigat yan. 2 weeks or more na pag inuubo, kahit wala yung ibang mga simptoma, basta yung ubo nandun, mas maganda magpa-check up para sa tuberculosis. Huwag kayong mahiya kasi may gamot para sa tuberculosis. Ang problema pag hindi kayo naggamot or hindi nyo tinake yung gamot na sa tamang panahon, dapat sapat na paggamot, pag nahawa yung iba, kawawa naman sila. So magpa-check up na lang pag 2 weeks or more. At kung may ubo man kayo na hindi kayo sigurado na kung ano yung nangyayari at ayaw mawala or pabalik-balik, pa-check up na po kayo. Ito si Robert at si Lori, nandyan parati sa dispensaryo namin maliban sa Huwebes. Pero nandyan sila every afternoon, Monday to Friday except Thursday. Tapos nandun din ako sa dispensaryo every Friday, 10 to 11 o'clock. I think that's it. Okay, so thank you very much, Robert and Lori. Thank you sa mga nagtanong sa chat box. We will give the floor back to you. Thank you po. Thank you po, Doc. Thank Thank you, you, Doc. thank you, Dr. Peachy, Dr. Lori, and Dr. Robert. At nalaman natin kung ano yung mga dapat nating iwasan, ano yung klase ng ubo at ano yung mga parang ano ba yan, minimum na dapat gawin para sa mga iba't ibang klase ng ubo. At ngayon ko lang nalaman kasi nga ang pagkakaalam ko yung tsokolate, pag hindi ba kumakain may ubo, huwag kang kakain ng tsokolate dahil lalo kang uubuhin. At saka yung ang pagligo sa gabi, lalo na pag inuubo ka kasi malalamigan ang pulmon, ay hindi naman pala. Kaya lang sa tsokolate, kailangan talaga uminom ng tubig. At saka sabi mo nga, Peachy, ay yung pag-steam, lalong-lalo na yung mas kasagsagan ng COVID. Hindi ba yan ang usong-usong lumabas? Mag-steam. So talagang yan ang mga ginawa ng mga tao. So pero sabi mo nga na hindi rin maganda kung parating yun ang gagawin dahil pwedeng mag-irritate sa mo sa throat, sa daanan ng ano. So alam na natin kung ano yun. Pero kagaya niyan, pareho tayong asthmatic. So yung panahon ngayon, hindi ko alam kung allergy na naman to kaya medyo nagaano na naman ang throat ko. Hindi ko alam kung okay lang ba na nag-gargle ako ng Orahex. Kasi yan ang parang nakaka-relieve sa akin eh. Lalo na yung panahon ngayon na panayang ang ubo ng tao. Anyway, thank you again, and we'd like to present yung certificate of appreciation. First to Dr. Lori Lin for conducting the talk sa Kumusta ang Kalusugan? Different Causes of Cough in Adults, given today, October 25 sa DMG Center, and then signed by Maria Victoria Llaneta or Beck Llaneta, training specialist natin, at saka ako. And then the second certificate of appreciation is kay Dr. J. I wonder what J is. Robert Isaiah Ramos, for conducting the talk on Kumusta ang Kalusugan? Different Causes of Cough in Adults, given today, October 25, 2023 at DMG Center, Domingo Guevara, Mandaluyong. Signed by Beck Llaneta and myself.
And the third, certificate of appreciation to Dr. Maria Piedad or Pichi Natividad for moderating the session on Kumusta ang Kalusugan, Different Causes of Cough in Adults, given today, October 25, at DMG Center, Mandaluyong, signed by Beck Llaneta and myself. Ayan, so meron atang gustong sabihin si Beck sa susunod na health session. I'm sure very interesting to kasi yung ang tawag nito yung Pichi, yung mother ni ng wife ni Joey has one. So that's going to be this November, coming November. Beck, I think that's going to be, yung topic is going to be Alzheimer's Right. dementia. Okay. So, oo. So, abangan natin yan sa last Wednesday of November. Yes Okay, po. Beck? Ayun Ano po, next mo? Ang ating next po ay ating group shot po. Nire-request Okay. po yung iba Steps. na Ayan. mag-open po ng camera po. Okay, open po tayo lahat para sa ating group shot. Ayan po. Lang po. Ayan po. May isang frame lang po tayo. So, pa-startan ko lang po ng iba yung video. Ayan po. So, smile po tayo lahat. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2. Okay po. Maraming salamat po sa pag-attend sa ating health forum po ngayon. And sana po madami po tayong natutunan. So, ang susunod po nating session ay sa October 28 po ang ating introductory food safety, ABCs of safe food po. Sana po lahat po tayo ay umattend. And sa susunod po na ating kumusta sa November 29, tungkol po to sa Alzheimer and dementia po. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, doctors and Miss Josie po. Thank you po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Salamat po, ma'am. Threat of the COVID-19 pandemic, the Philippines, like most countries of the world, was plunged into a lockdown. Though necessary to protect the health of the public, the lockdown adversely affected the vast majority of micro-entrepreneurs. The biggest microfinance institutions in the country estimated that 9 million brick-and-mortar micro-enterprises, most of them women-led, had become invisible and inaccessible to buyers, and were therefore in danger of not surviving. As a response, a group of social entrepreneurs created a platform that would put micro-entrepreneurs in the digital space. Step into
our joyful marketplace and discover the magic of buying local products with Escaparate.